Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimati Siddhasarupananda, Paramahamsa Itinamine. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Bindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Happy International Yoga Day po sa inyong lahat. Magandang buhay po sa ating lahat. So, ang tatalakayin ko po ngayon ay may tema na yoga meditation, magpapakita ng ganda ng sarili. Sa pamamagitan po ng proseso, ng tunay na proseso ng yoga meditation ay unti-unti makikita natin ang kagandahan ng ating sarili, kagandahan ng ating kapwa, at kagandahan ng kataas-taasang katauhan. Yung pong pinagmulan nating lahat. Kataas-taasang Panginoong Diyos. Dahil po tayo ay mga spiritual na nilalang, ang pinagmulan po natin ay ang pinakakaakit-akit na kataas-taasang Panginoon. May pinagmanahan po tayo. Galing po tayo sa Diyos. Anak po tayo ng Diyos. Lahat po tayo. Napakaganda po ng katangian ng Panginoon Diyos. Kaya nga po tinawag siya na Krishna. Lahat ng napakagagandang, napakakaakit-akit, napakakaaya-ayang katangian ay nasa kanya ng labis-labis. Hindi natin kayang imaginein. Hindi kaya ng ating kapasidad na mag-imagine kung gaano ka-wonderful, ka-amazing, ka-attractive yung Diyos. Okay? Tayo po ay anak ng Diyos. Sinasabi po na in quality, sa katangian, parehas lamang po tayo. Parehas lamang po natin yung katangian ng Diyos. But in quantity, sa antas, sa dami, labis-labis yung kanyang yung magnitude, yung quantity ng kanyang magagandang katangian. So ang Diyos po ay spiritual, tayo rin po ay spiritual. Hindi po tayo material. Pansamantala po tayo na narito sa loob ng material na katawan, hindi po tayo yung material na katawan.
Okay, nababalutan po tayo ng material na physical na katawan at material na mental na katawan. Okay po. Kahit tayo po ay spiritual na lang, gayon din po yung Panginoon Diyos. At dahil po tayo ay spiritual na lang, tayo po ay eternal. Ang Diyos po ay eternal din. Wala pong hangganan yung ating pag-iral. Yung buhay po ay katangian natin. Buhay po tayong energy. At lalagi po tayong buhay. Yun po tayo. Okay, pag sinabi pong spiritual na nilalang, spirit soul o kaluluwa, ito ay walang hangganan. Eternal. Forever. Okay? Lagi pong buhay. So isa yan sa napakaganda nating katangian. Wala po tayong kamatayan. Okay? Pag sinabi pong kamatayan sa ganitong usapin ay yung pagtigil sa pag-iral. Hindi po titigil ang ating pag-iral. Dahil po tayo ay eternal. Lagi po tayong iiral. Lagi po tayong buhay. Hindi po yun maalis sa atin dahil iyon tayo. Po. So, ang patay po, ang nasisira po, ang nagkakasakit, ang tumatanda ay yung material na bagay. Okay po. Tayo po ay punong-puno ng kamalayan. Aware, conscious, living entity po tayo. Meron tayong kakayahan na makadama, makamalay ng anuman ang ating nasa paligid. Okay? At namamalayan din natin yung ating sarili mismong pag-iral. Eternal, aware. Isa pa pong magandang katangian po ng spirit soul. Tayo po ay mga persona. Tayo po ay mga tao. Pag sinabi pong spirit soul, tao po yan. Meron po tayong personalidad. Ay po. Tao po tayo. Tandaan po natin to. Pag sinabi pong spirit, soul, kaluluwa, meron po yung personality. Okay po. Meron po yung pandama. Meron po yung damdamin. Meron yung kakayahan na malungkot, lumungkot, o sumaya. Magdesisyon. At isa pa po yung pinaka-kamangha-mangha nating katangian ay yung katangian natin na magmahal, umibig. Katangian po yan na isang persona, yung magmahal. At ibig din po niyan na mayroong nagmamahal sa kanya. Sa madaling salita, nais po natin, meron po tayong kakayahan na magmahal. Ibig po rin natin na meron nagmamahal sa atin. Ibig po natin ng mapagmahal, nagmamahal na relasyon. At bilang spiritual na lang, ang buo po nating pagkatao ay spiritual na pag-ibig. Yun din po ang katauhan po ng Panginoong Diyos. Ang buo po niyang pagkatao ay pag-ibig, pagmamahal. Kaya nga po tinatawag siya na Diyos ng pag-ibig.
the Lord of love, spiritual love. Di ba meron tayong dinig sa Bible na tayo po ay narito, umiiral, hango sa imahe ng Panginoon Diyos. Di ba? We are coming from God and we're in the image, according to the image of God. Pag sinabi pong we are created in the image of God, pag sinabi pong salitang create, kailangan pong maunawaan natin na hindi ang tinutukoy nito, hindi ang mensahe na to ng salitang create ay wala tayo tapos ginawa tayo ng Diyos. Ang ibig pong mensahe ng salitang create sa mensahe na ito ay mula tayo sa Diyos, galing tayo sa Diyos. Kasi pag sinabi pong create, may simula, meron ding wakas. Tayo po ay walang simula, walang wakas. So, hindi saktong-sakto yung salitang ginawa. Galing po. We are from God. We are emanating from God. Gaya po ng araw, yung sun globe, automatic po, emanating from the sun globe is the sun rays, the sunlight. Okay. Hindi yan yun yung sun globe, wala pang liwanag, wala pang rays. Saka gagawin yung rays saka liwanag. Hindi po eh. Simultaneously, magkasabay, andyan yung sun globe, andyan din yung sun rays and sunlight. Similarly, we are existing side by side, along, okay, with God. So wala po tayong simula, wala tayong wakas. Andiyan ang Diyos, nandiyan na rin tayo. Okay po. Galing po tayo sa Kanya. Yung pong katawan natin. Okay po. May simula ito, may wakas. So, tayo po ay mapagmahal na nilalang. Mapagmahal po tayo nilalang. Malinis po, dalisay, spiritual po ang ating pagmamahal. Walang bahid. Wala ni kapiraso, katiting na dumi o mantsa ng pagiging makasarili. Pag sinabi pong dalisay na pag-ibig, pure love, puro 100% love, spiritual love. Walang mantsa, walang kontaminasyon ng pansariling motivation o motivasyon. Pag sariling naisin. Ang naisin lang po, ang tanging naisin ay magbigay ng kasiyahan, magpaligaya sa kanyang minamahal. So, tayo po ay mapagmahal, mapagtiis, mapagpasensya, mapagpatawad, mababait, kalmado, relax, na nilalang. At dahil po sa katangian na to ng ating pagkatao bilang mapagmahal nilalang, tayo po ay masasayang nilalang. Punong-puno po tayo ng spiritual na kaligayahan dahil po tayo punong-puno ng spiritual na pag-ibig. Ang dahilan po ng ating kaligayahan na spiritual ay spiritual na pag-ibig. Pag natitikman po natin ang spiritual na pag-ibig, natitikman din po natin yung spiritual na kaligayahan o tinatawag na bliss or ananda. So,
napakatamis po ng ating pagmamahal sa kapwa natin at sa Diyos. Kaya nga po yan talagang nakapagbibigay ng nag-uumapaw na tuwa sa ating pagkatao. Kasi po, napakatamis niya, napakasarap niyang pag-ibig na yan. Kaya lang po, dahil sa impluensya, ng material, ng kamangmangan, ng pagkalimot sa ating spiritual na pagkatao, hindi po natin ito natitikman, hindi po natin ito nararanasan sa ngayon. Pero po, hindi ibig sabihin ay hindi tayo ganoon. Hindi ibig sabihin na nawala na sa atin yun. Lagi-lagi tayong ganoon. Lagi-lagi po. Eternal tayong ganoon. Magaganda po ang ating katangian. Kaya nga lang po, natatakban. Natatangay tayo ng impluensya ng material na nakapulupot sa atin, nakabalot sa atin. Malakas ang puwersa na impluensya ng material at tayo ay itinutulak nito, tinatangay nito. Inuobliga tayo na gumalaw o mag-asal ng ganito, ng ganyan. Tayong helpless, walang magawa. Dahil po, malilit lamang po tayo na spiritual na lang. Okay? At tayo ay humiwalay sa malakas na spiritual na lumalang yung Panginoon Diyos. Kakailanganin po natin ang koneksyon natin sa kataas-taasang dakilang Panginoong Diyos para po manatilit po tayo sa pagtikim, pagdanas ng ating magagandang spiritual na katangian. Dahil po sa pagtanggi natin na magpailalim sa pagmamahal niya sa pagiging Panginoon niya. Ayaw natin maging tagapagsilbi niya. Nalayo po tayo sa Kanya. Naputol yung ating koneksyon ng pag-ibig sa Kanya. Pero hindi po napuputol ang koneksyon natin sa Kanya bilang anak niya tayo, tatay natin siya, Panginoon natin siya, tagapagsilbi niya tayo. Hindi po yun nawawala. Ang ating pong kamalayan ay natuon sa pagiging makasarili natin. Hindi na, yung natural nating kamalayan na nakatuon sa Panginoon ay natuon sa ating sarili kagustuhan. Dahil dito, napunta tayo sa sitwasyon na nagsisikap tayong maging maligaya, umiral, struggle for existence, to be happy, to be satisfied in the material dimension. Ito po yung masaklap, malungkot nating destinasyon, destiny, bunga ng mali nating desisyon na pumalag sa kalinga o proteksyon ng Panginoon Diyos.
Dahil sa pag-iwas natin sa Diyos, pagtanggi natin sa Diyos, pagtalikod po natin sa Diyos, napunta tayo dito sa mundo na ito na material at lalo tayong nabalutan ng nabalutan, natakpan na natakban, nalukuban na lulukban, nalukuban, naimpluwensyahan ng naimpluwensyahan ng pagkalimot sa Diyos. Baga, para pong yung ating kamalayan sa Diyos, yung vision natin sa Diyos, yung pagkakita natin sa Diyos, natakpan ng, kasi mula sabihin na natin na parang ulap lang natakban. Hindi natin makita yung nasa kabila. Sa patuloy natin na paggawa ng para sa makasariling hangarin, lalo na kumapal yung nakatakip na yun. Naging plywood na. Okay? Naging kahoy na. Tapos naging lupa na. Tapos naging simento na. Tapos naging bakal na. Hindi lang manipis, makapal. Na talagang nawalan tayo ng kamalayan. Pagkakita sa spiritual na buhay. Pananaw sa Panginoong Diyos, pananaw sa ating sarili, pananaw, spiritual na pananaw sa kapwa natin. So dahil napunta tayo sa ganitong lukob na lukob tayo, takip na takip tayo, okay, ng impluensya ng material. Kahit man po may nagpapaliwanag sa atin tungkol sa spiritual na buhay, tungkol sa ating spiritual na katangian, tungkol sa Diyos, tungkol sa tunay nating kalagayan dito sa mundo na to, sa pag-aaral natin dito sa mundo na to, hindi po natin maintindihan. Meron pong mensahe ang Panginoon Diyos, si Panginoong Krishna, sa Bhagavad Gita. Ito po ay matatagpuan sa ikalawang chapter ng Bhagavad Gita, text 29. Sabi po ng katataasang Panginoong Krishna, may iilang tao na nakakikita sa spiritual na nilalang na kamangha-mangha. Amazing. May iilang tao ang naglalarawan sa kanya na kamangha-mangha. At may iilang tao din ang nakadidinig sa kanya na kamangha-mangha. Samantala, may iba naman na kahit nadinig nila ang tungkol sa espiritual na nilalang, subalit hindi nila ito maintindihan. Sa English po, some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. Kakaunti lamang po ang talagang merong tunay na vision, kaalaman, karunungan o wisdom tungkol sa spiritual na nilalang. Kakaunti lamang po. Meron pong mga authority sa subject na to. Andyan pa rin nga po ang supreme authority, ang kataas-taas ng Panginoong Krishna, na nagsalita, nag-iwan ng mensahe tungkol sa
ating spiritual na pagkatao. Ganon din po. Iilan din. Dahil ilan lamang ang authority sa subject na to. Iilan sila na may kakayahan na maglarawan tungkol sa kamanghamanghang katangian ng spiritual na nilalang. At napaka-konti din, iilan lamang yung nakakadinig, na bigyan ng oportunidad na madinig ang kamanghamanghang katangian ng spiritual na nilalang. At yung kanilang pinapakinggan, yun ngang iilan lamang, ilan sa mga iilang authority sa subject na ito. Talaga nakaalam sa subject na ito. So madalang po yung tatlo na yan. Yung nakakakita, yung naglalarawan, at yung nakakadinig talaga. Naintindihan yung mensahe tungkol sa amazing spirit soul. Okay? So, ganun din. Okay? Sa kabilang dako, samantala, may mga tao na kahit nakakadinig, nagkaroon sila ng oportunidad na makadinig ng mensahe tungkol sa kamanghamanghang katangian ng spiritual na nilalang, hindi nila ito maintindihan. Hindi nila ito masakyan. Hindi nila ito makapture yung mensahe. Hindi nila makuha yung mensahe. Hindi nila makita na sila ay spirit soul. Ako ay spirit soul. Bakit? Dahil nga po, yung tao na to ay engrossed na engrossed. Humaling na humaling, hilig na hilig sa material na kasiyahan. Ilusyon na ilusyon sa impluensya ng material. So, hindi niya talaga makikita yung spirit soul. Hindi niya makita yung sarili niya as spirit soul. Hindi niya makita yung kapwa niya as spirit soul. Makita lang niya material. Material ako. At liligaya ako sa material. Subalit, lahat tayo spiritual na lang. At lahat tayo ay may napakagandang spiritual na katangian na kailanman ay hindi mawawala sa atin. So, ang tanong pong susunod, papaano natin mababalikan yung sitwasyon, natural nating sitwasyon kung saan nakikita natin ang ating magagandang katangian na espiritual. Nakikita, nararanasan, natitikman yung ating pagiging espiritual na lalang at yung magaganda nating spiritual na katangian. Kailangan po na maalis yung impluensya sa atin ng material, yung nakatakip sa atin na kapangyarihan ng material energy. Ay po. Kailangan po tayong dumaan sa proseso ng purification o paglilinis. Sabi po na aking mahal na guru ng spiritual master ko, Siddha Swarupananda Paramahamsa, sabi po niya, para tayong maningning maganda na diamante, kumikinang, mamahalin. At itong mamahalin, maganda, kamanghamangang diamante, ay natabunan ng putik, ng mga dumi, ng grasa, ng kalawang, kung anong dumi, na balot. Napakakapal ng balot. Ay, hindi mo na makita yung katangian ng
ng diamante na maganda, di ba? Ang makikita mo, dumi, baho, ano, maitim. Yeah. Ganun din po tayo. Nakita natin yung ating masasamang mga, mga hilig, katangian, kasamaan, maging makasarili, laging nakamura, laging nakasimangot, laging galit, malungkot, mayabang, pumapatay, walang awa, walang pasensya, tamad, makasarili, nananakop, akin yang West Philippine Sea. Di bali kayong mga buwisit kayo mga buhay nyo, basta makamkam namin yan. Kailangan namin yan. Para guminhawa kami, mabuhay kami. Mga sarili ba? So, ang nakita lamang po natin ay yung influensya ng material sa atin. Pero, kung maalis po natin, nakatakip sa diamante, unti-unti, babalik po yung natural, malinis na katangian ng magandang diamante. Hindi po natural sa atin yung may nakatuklob sa atin na mabaho, mapanghe, madumi, pangit, hindi kaaya-ayang nakabalot. Hindi yun ang natural nating kalagayan. Yan external na nakapatong sa atin, nakabalot sa atin. Pero tayo within, okay? Within, sa ating kaibuturan ng ating pagkatao. Okay? Kaibuturan ng ating puso. Okay? Labis-labis din po yung maganda nating katangian. At sayang, hindi po natin natitikman ngayon. Talo, lugi. Pero meron kang katangian na maganda na dapat ay nalalasap mo. Tapos di mo natitikman. Di ba? Talo yan, lugi yan, di ba? Dapat, all anaps, panalo. All odds tayo . So, di ba? Alisin natin, nakatakip na yan. Okay? Mag-undergo tayo ng cleansing. Purifying, process. At dahil malakas ang impluensya ng material, kailangan natin ng mas malakas na panlinis. Ito nga po yung mga transcendental sounds. Mga banal na sounds. Mga transcendental sounds, spiritual sounds. Mas makapangyarihan po yung spiritual kaysa material. Spiritual ako, bata ako nalukuban ng material at hindi ko kayang lagpasan. Kasi humiwalay ka sa source ng spiritual strength mo . Kung mawala ka sa kandungan ng Diyos hindi matitikman yung natural mong katangian na meron kang spiritual strength, spiritual experience, hindi matikman. Yung isda umalis sa tubig Paano matitikman yung pagiging isda niya? Yeah? So, kailangan po natin itong maunawaan, yung posisyon natin in relation with the Supreme Person. Nakadepende po tayo sa Supreme Person. Kailangan po natin maunawaan ito. Okay? So, ganun din po sa sitwasyon na tayo nalulukuban, nalalamangan ng kapangyarihan ng material, kailangan po natin ng rescue. Balik po tayo sa pagkakakapit natin sa ating pagkadepende sa Diyos.
hingi po tayo ng tulong sa Diyos. Balik po tayo sa Diyos. At ito mga transcendental sounds ay bigay mismo ng Diyos. At itong binigay na to ng Diyos sa atin na transcendental sounds ay mga banal na pangalan niya. At itong mga banal na pangalan niya ay walang pinagkaiba sa Kanya. Sa kapangyarihan, sa kalinisan, sa pag-ibig, sa kawalang hangganan, sa karunungan, o wisdom. So, kailangan po nating dumikit sa Diyos sa pamagitan ng kanyang mga banal na pangalan na binigay din po niya sa atin. At ang may dala nito sa atin dito ay yung kanyang mga pure lovers, pure devotees, mga tunay na spiritual master. Yung tunay po na nakakalagi nakakonekta sa Diyos at dala-dala po nila yung Diyos. At kaya po, andun po, meron po silang, sila po yung inatasan. Okay, dalin mo to at ibigay sa kanila. Dalin mo ako sa kanila, bigay mo ako sa kanila. Dalin mo ako ang aking mga banal na pangalan at i-share mo sa kanila para sila ay masalba, maligtas sa kanilang nakalulungkot na buhay sa ilalim ng impluensya ng material. So dito nga po yung yoga meditation, yoga sound o yoga music meditation o transcendental sound meditation. Kung saan po, inihilig po natin, inihimlay po natin, ipinapahinga po natin yung ating atensyon, ating kamalayan sa mga magaganda na banal na pangalan ng Diyos. Na siya po natin ginagawa bago po ako magtalakay at pagkatapos po ng aking pagtalakay ay siya rin po natin ginagawa. Lagi po natin itong gawin. Just like tayo po ay laging naliligo, di ba? Naliligo po ba kayo lagi? Araw-araw. Di ba? Para malinisan yung ating dumi sa material na katawan natin. Araw-araw po tayong maligo. Paliguan natin yung ating spiritual na pagkatao sa magitan ng spiritual na banal na pangalan ng Diyos. Di ba? Araw-araw po tayo nagtutubrush ng ating ngipin, di ba? Para malinis yung ating ngipin. Araw-araw nating brushin yung ating puso. ng transcendental brush na ito ng holy names. At unti-unti po, makakasilip po tayo ng kagandahan ng ating pagkatao, ng pagkatao ng ating kapwa at pagkatao ng Panginoong Diyos. At yung pagkasilip na to, maliit na butas na ito, unti-unti po, kung tutuloy po natin yung proseso nito, lalaki ng lalaki. Hanggang sa wala na po talagang nakatakip sa ating spiritual vision, sa ating spiritual na pagkatao. So, ang yoga meditation process na ito ay nakapangaalis na nakatakip sa atin ng mga unwanted, hindi kanais-nais na impluensya ng material. Hanggang sa punto po na maski yung pagiging makasarili natin, okay, yung ating pong pagtanggi sa Diyos na pa siya ay mahalin, pati yung kalat na yun, basura na yun, ay maalis sa ating puso. At yung natural na ating pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng kapwa natin ay matitikman po natin. Yung pong pagtikim na yun, pag-experience po na yun, pagkaranas na yun ng spiritual na pag-ibig, ito po ay napakatamis. Napakasarap. Ito po yung pinakamaganda na katangian ng spiritual na nilalang. At ito po ang labis-labis na nagdudulot ng spiritual na kaligayahan sa isang spiritual na nilalang na walang iba kundi ikaw. So, gawin na po natin ang proseso na ito.
Maraming pong salamat. Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol, Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, Haribol. ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, 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 ni Taigor, Haribol. Pala Govinda Rama, Dana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. 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 Gopala Govinda Rama, Madana Mohana.
Gopala Govinda Rama Madana Mohana 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,